Magandang araw mga idol, DJL Sports TV nagbabalik po mga idol. For today's video mga idol, panoorin natin at magbigay tayo ng reaction dito sa ating idol na si Atty. Tolentino regarding sa kanyang post-fight analysis dito kay Tank Davis at Rhodes sa kanilang laban kapon na naging draw. Maraming bumatikos dito kay Tank Davis na talo daw siya sa laban. Talagang luto daw yung laban mga idol. So panoorin natin kung ano po ang kanyang opinion dito. Let's go. Don't forget to like and subscribe. Boxer Short. Kasuntukan na. Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Handog ko sa inyo, diretsong opinion, walang halong sarswela. At ngayon, narito ang ating post-fight analysis sa naging laban sa pagitan ni WBA Lightweight Champion Gervonta Tank Davis at kapwa Amerikanong challenger na si Lamont Roach Jr. Abay, anyari dito sa labang ito? Umulan, bumaha ng kontrobersiya ang naging resulta sa labang ito. Officially, nagtapos ang laban in a draw o tabla sa pagitan ni Lamont Roach Jr. at Tank Davis. So, pag-usapan po natin, talaga bang dapat na tabla ang labang ito? Balikan natin yung post-fight analysis, yung ating kinaratukutan, nagmanifest dito sa labang ito. Ano ang kapalaran na naghihintay para kay Tank Davis na tila bagay ayaw na magboxing? At ito namang si Lamont Roach na umangat ang market value dahil sa kanyang naging performance. Lahat ng ito, pag-uusapan, hihimayin natin dito lamang sa Boxer Shorts. Yun. At nagbabalik ang Boxer Shorts. Narito ang ating express post-fight analysis sa naging laban sa pagitan ni WBA Lightweight Champion Gervonta Tank Davis at ang Amerikanong challenger na si Lamont Roach Jr. Tingnan muna natin ang scorecards mga kaibigan. Officially, ang labang ito ay idineklarang majority draw o tabla. Ano ba ang majority draw? Meron po tayong 3 judges sa boxing. 1, 2, 3. Ang majority ng 3 ay dalawa. At yung dalawang judges, yung majority, scored the fight 114-114. Merong isang judge, 115-113 para kay Tank Davis. Pero dahil nag-iisa siya, at yung majority, yung dalawa, scored it 114-114, ang mananiig yung decision ng dalawang judges. So this fight was held and decided as a majority draw. Pero pakatandaan nyo mga kaibigan, sa isang championship fight, kapag ang laban ay nagtapos sa isang tabla, in a way, beneficial pa rin ito para sa defending champion because siya pa rin ang kampiyon. Tabla walang nanalo. So, ibig sabihin, kampiyon pa rin ako. Yung challenger, challenger pa rin. So, in a way, in a draw, kapag world title fight, parang ang nanalo pa rin ay yung world champion. In this case, kinakailangan talaga ni Lamont Roach ng isang knockout win, TKO win, at isang decision win para formal na makuha ang titulo kay Tank Davis. Si Tank Davis, kahit makatabla lang, kanya pa rin ang kampyonato. So, iyan po ang desisyon sa labang ito. Now, let's go into this fight. Balikan muna natin yung ating pre-fight analysis, mga kaibigan. Kung pinanood nyo ng buo, yung ating video. Sinabi natin, technical fight ito, tactical fight sapagkat may estilo ang dalawang boksingero at mabagal magsimula si Tank Davis. Sinabi natin, paborito si Tank Davis. Yes, 16-1 favorite po si Tank Davis sa labang ito. At sinabi rin natin, most likely this fight will end in a knockout sapagkat di hamak naman talaga malakas sumuntok ng Tank Davis. Pero meron tayong sinabi na maaaring maging X-factor sa labang ito. Yung mindset, yung focus ni Tank Davis. Sinabi ko sa inyo, before this fight, walang iniisip si Tank Davis kundi umalis na sa boxing at pumasok na lamang sa kanyang real estate business. So yung kanyang puso, yung kanyang atensyon ay wala sa boxing lately. Mas gusto niyang mag-real estate business. Kung hindi nga lang nasunog yung mga gusaling binili niya at kinakailangan niya ng bagong pondo, siguro extended pa ang vacation ni Tank Davis. So he needed the money for this fight against Lamont Roach Jr. Pero yung focus niya, sinabi ko, pag ito'y hindi 100%, dito magkakaroon ng konting kalamangan si Lamont Roach because I said
that Lamont Roach is a good fighter. Sinabi ko, he ain't a bum. We have to respect him because he is a reigning world champion also. At maganda ang kanyang mga hooks, maganda ang kanyang style, aggressive, hindi siya umaatras. At in a way, alam niya ang style ni Tank Davis sapagkat 2 beses na nagkaharap as an amateur. Yun nga labang maluwag ang depensa. Sinabi natin, tatamaan siya ni Tank Davis. Tinamaan siya. But you know what? Kinaya niya ang suntok ni Tank Davis because the Davis that we saw, mga kaibigan, palagay ko mga 60-70% lang. Yung utak niya parang wala sa labang ito. Parang lutang itong si Tank Davis. In fact, ayon sa kanyang mga trainer, hindi niya alam kung anong round na. There was a point in the fight, sabi ng kanyang mga handlers, si Tank Davis, I think around number 8 or 9, hindi niya alam. Ang round talaga, hindi niya alam kung nakakailang round na. So akala niya okay pang makakahabol pa siya sa huli kahit mabagal yung kanyang simula. Sinabihan lang siya, oy, patapos na yung laban, 3 rounds na lamang. Ano sinasabi mong nagsisimula pa at maaga pa lang ang laban? Patapos na ang laban, kailangan ka na maghabol. Sinabihan siya ng kanyang mga handlers. So nakita niyo, lutang ang utak ni Tank Davis. At mabagal ang kanyang simula. Alam niyo, dapat tigilan na ni Davis itong ganito eh. Ang ginagawa lang niya, naghihintay lang siya ng power shot. Ini-expect niya magbabago ang laban kapag tinamaan niya, kahit na mabagal ang kanyang simula, kahit ibigay niya ang ilang rounds. Anong nangyari dito, in the second half of the fight, umarangkada yung Lamont Roach Jr. At pinakita ni Lamont Roach Jr., hindi siya intimidated sa punching power ni Tank Davis. Sapagkat ang dami niya sinalo mula kay Tank Davis at nasaktan din niya si Tank Davis with his counter shots. Now, let's go to round number 9. Very, very controversial because yung round number 9 in a way decided the fight. In a way decided the fight. Sa round number 9, tumama ng isang soft jab itong si Lamont Roach Jr. And all of a sudden, a few seconds later, biglang lumuhod itong si Tank Davis at pumunta sa kanyang corner. Now, that should have been a knockdown, mga kaibigan. That should have been a knockdown because his knee, his gloves, touch the canvas. Dapat binilangan siya. Saan ka naman nakakita? Sabi ni Tank Davis, meron kasing chemical na pumasok dito sa aking mata galing sa aking buhok. Nagpa-braid daw siya kasi nagpaayos daw siya ng buhok ilang araw before the fight at meron daw chemical na ilagay pumapasok sa kanyang mata. Kaya daw siya humingi ng time out. Wala pong time out na pwedeng hingi ng boksingero sa kalagitnaan ng laban. Ang referee ang magsasabi kung kailangan magkaroon ng time out. Hindi yung nagsusuntukan kayo, bigla kang nasilaw at sasabihin mo, luhod muna ako, sandali, nasisilaw ko eh. Punta muna ako sa corner ko, pupunasan ko muna yung mata ko, tsaka tayo maglaban ulit. Walang ganun sa boxing. At yun ang ginawa ni Tank Davis. Dapat binilangan siya, mga kaibigan. That was a clear knockdown kahit na anong angulo mo tingnan. Tama. Ito ang hindi nakita ng referee, hindi nakita ng mga opisyales. Pinabayaan na gumawa ng lusot itong si Tank Davis. Now, Tank Davis won round number 9 sa scorecards 10-9. Pero kung tinawagan ng knockdown yon, that should have been 10-8 in favor of Lamont Roach Jr. Magkakaroon ng bonus points itong si Lamont Roach with a 10-8 round. So yung 114 na 114, pag ibinigay mo yung extra points kay Lamont Roach, kanya yung scorecards nung dalawang hurado. Lumalabas, panalo dapat siya by puntos kontra kay Tank Davis. Sapagkat isang judge lamang ang nagbigay ng 115-113 kay Tank Davis. Tablado sa dalawang scorecards. Pero like I said, if it was a 10-8 round in round number 9, nagkakaroon ng bonus points itong si Lamont Roach and he would have won the scorecards of the 2 judges. So ayan po, mga kaibigan, napaka-controversial ng labang ito. I thought Davis wala yung kanyang focus sa labang ito. Mentally, he was drifting in this fight. The fact na hindi niya alam kung anong round na, mga kaibigan, the fact na nung siya'y nasilaw, hindi niya alam kung anong gagawin, bigla siyang lumuhod at pumunta sa kanyang corner. Anong iniisip ni Tank Davis? What's going on in his head? He was never really into fighting. Going into the fight against Lamont Roach, wala talaga ang kanyang focus. At sinasabi ko nga, yung inactive ka, paminsan-minsan ka lang lumaban, pagkatapos going into this fight, ang inasikaso mo, yung post-retirement na, kumbaga nagpaplano na ako mag-retire,
ay magkakaproblema ka talaga. Ano? At yan ay nakapitalize ni Lamont Roach. It's so unfortunate nga lamang na he was robbed. He was robbed of a decision win, mga kaibigan. And ito ang problema ngayon. Bagsak ang market value ni Tank Davis. Umangat ang market value ni Lamont Roach. Alam nyo, sa pagtatapos ng laban, nag-uusap yung dalawang boksingero at nagbubungangaan. There was a verbal exchange between Tank Davis and Lamont Roach. So alam na ni Lamont Roach na didistansya siya kay Tank Davis. Alam ni Lamont Roach na for the first time nalalagay sa alanganin si Tank Davis. Ang sinabi raw sa kanya ni Tank Davis bago magtapos ang laban, hindi ibibigay sa iyo desisyon. Grabe, ano? Dahil alam ni Tank Davis, doon sa Barclays Center, Brooklyn, siya ang hari doon. Siya ang paborito doon. Siya ang pinaka-box office maker doon. Siya ang nagko-command ng atensyon doon sa Brooklyn, New York. Sabi niya, hindi bibigay sa iyo desisyon, akin yan. Nakakahiya sapagkat ganun nga po nangyari, mga kaibigan. Very, very unfortunate. Black eye sa boxing ang nangyari sa labang ito. Grabe, ang tanong ngayon, mga kaibigan, saan patungo ang karera ni Tank Davis at ni Lamont Roach Jr. matapos ang kanilang kontrobersyal na unang laban? Dapat sana magkaroon ng immediate second fight o rematch sa pagitan ng dalawang boksingero. Isang rematch ang magbibigay ng instant solution doon sa kontrobersyal na desisyon sa unang laban. Pero si Tank Davis, hindi daw niya mamadaliin ang isang rematch. Dapat nga sa kanya mismong manggaling laban na tayo, kahit bukas, sapagkat kailangan kong patunayan ang aking sarili. Well, alam mo kung bakit hindi siya ganun kagigil na magkaroon ng isang second fight? Napaka-fragile ng psyche nitong si Tank Davis. Itong boksingero na ang daming hinihingi sa kalaban bago pumayag na maglaban sila. Remember yung rehydration clause na demands niya kontra kay Ryan Garcia, etc. etc. Maarte itong si Tank Davis. Itong nangyari kay Lamont Roach, nanggaling sa mababang division si Roach at muntik pa siyang talunin. Can you imagine yung damage sa kanyang napaka-fragile na psyche? Iyan ang sitwasyon ngayon ni Tank Davis. Alam nyo, kung magre-retire na lang si Tank Davis, mabuti pa mag-retire na siya. Hindi siya pwedeng part-time boxer lamang sapagkat siya'y madidisgrasya. Lalo na ngayon, na-expose na siya in a way ni Lamont Roach Jr. Ano naman ang magandang plano para kay Lamont Roach Jr.? Well, number one, meron siyang opsyon na mag-file ng protesta sa New York State Athletic Commission, yung supervising body ng labang ito kay Tank Davis. Pwede siya mag-file ng protesta sapagkat klaradong-klarado na dapat siya ang panalo kung tinawagan ng knockdown ng referee yung 9th round. Now, another option for Lamont Roach is to go back to 130 pounds and defend yung kanyang WBA junior lightweight title. Kaya hindi masakit yung talo para kay Lamont Roach because he remains a champion doon sa WBA Super Featherweight Division. Si Shakur Stevenson, ang Unified Super Featherweight Champion, nagsabi na willing siyang harapin itong si Lamont Roach kung gusto ni Lamont Roach. Ito isang sampal para kay Tank Davis. Si Shakur Stevenson, a pure boxer, will easily outbox Tank Davis given that kind of performance kay Lamont Roach. So ayan po ang mga anggulo na maaaring mangyari sa pagtatapos ng laban ni Tank Davis at ni Lamont Roach. Maraming senaryos, mga kaibigan. At yan ang ating Express Post-Fight Analysis. Maraming salamat po sa inyong patuloy. Grabe, no? Totoo talaga lahat ng sinabi ni Atty. Ed Tolentino, mga lodi natin dyan, mga ka-sports. Kasi para sa akin talaga talo si Tank Davis Kasi imagine nyo sa 9 round, talagang knockdown yun. At talagang magandang laban, pero gaya ng sinabi natin, kitang-kita na dihado si Tank Davis. At gaya ng sinabi natin, narab itong si Roach, mga idol. Kasi nga, alam nyo naman si Tank Davis Tank Davis yan Gaya ng sinabi, paborito siya. So, kaya nga nabati ko siya dahil ito yung boksingero talagang alam mo yung maraming kaartihan sa buhay pag lumaban. Ayaw niyang malamangan. In fact, itong si Tank Davis, talo naman siya nung laban nila ni Pitbull Cross. Kung maalala niyo, mga idol. Maalala niyo si Pitbull Cross versus Tank Davis. Marami nagsasabi na talo talaga si Tank Davis noon. Gaya ng sinabi natin, paborito, siya ang champion. So,
alam nyo na ang business mga idol. At kay Ryan Garcia, ang dami niyang hiningi na pabor. Eastside, baga. Kaya maraming nagsasabi ng mga boxing fans na wala. Kitang-kita na ang pagkatalo ni Tank Davis mga idol. Nakitaan na siya ng butas dito na mahina, hindi masyadong malakas. Kasi kung malakas ito lang din ang aking komento. Makipag-unified siya dito ni Lomachenko. Sino pa yung mga champion dyan sa kanyang division sa 135. Yun talaga. Kumbaga, unified sila hanggang magkaroon ng undisputed. Kasi, kung malupit ka talaga, makipag-undisputed ka. Kaso, ayan yung lumaban kay Lomachenko. Diba? Champion yan si Loma. So, ganon ang nangyari dito. Narab itong si Rhodes mga idol. Kitang-kita natin sa laban na talagang, imagine mo humuhod, knockdown yon, tapos nagpapunas, grabe naman yon. So kayo mga idol, anong masasabi nyo sa opinion ng ating malupit na boxer short, Atty. Tolentino sa kanyang opinion mga idol? Okay, hanggang dito lang mga idol, maraming salamat, ingat po kayo lagi at God bless.